FM, tukang gupit Lowen J. Okay. Welcome. And from DXRC Radio Commando, Ma'am Ching Castuera. Ma'am, welcome. And to UMBN Radio kay Mr. Jun Panghari. Okay, so abanti lang ko mo. So what mag-deliver ako LGU City of Valencia Province of Quezon. What? Are we live? We ready? Okay. We're ready, but not yet live. Introduce the numbers. Okay, so good afternoon. So it's a privilege to introduce our panelists for this COVID-19 or the coronavirus 2019 press briefing from the city of Valencia. So we'll start from the right. Okay, we'll introduce to you from our Department of Education, our Division Superintendent, Sir Bompafil Bagyo or Sir Bong. Okay, so welcome. And next is from our City Health Office, our department head, Dr. Marlene Agbayani. And to our Dr. Nangmasa, our City Vice Mayor, Dr. Policarpo Morello IV, the Vice Mayor. And our City Administrator, Attorney Hinaro Cadigal Jr., our Philippine National Police Chief of Police, ato kang Lieutenant Colonel Sorky Seriñas, sir. And to our City Legal Officer, Attorney Marlowy Silicios. And to our Chairman sa Committee on Laws from the Sangguniang Panglungsod, Attorney Owen Oliver Baba Garcia. And our City Disaster Restructuring Management Head, other than Sir Jenry Valero. And to the most and our center of our press briefing for today, our beloved City Mayor, Honorable Asusina Panis Huervas. Ma'am, good afternoon. Okay, to start with, mag-tindog kita alang sa prayer. Atong hangyoon si Sir Boy Dimet to lead us the prayer. Sagalan sumansa na sa Espiritu Santo, amin. Dalay ko na mong Diyos, nga labang gamahanan, salamat kayo sa grasyas kinabuhi, imong gihatag ka namo. Mga butang nga mong naangkon, hangin nga mong ginahanggap, aron kami mabuhig magpakabuhi nining kalibutan. Kalibutan o Diyos, una nimong gimugna kay kanamong mga tao. Ug kami usab, imong gitahasan, niini, aron amo kining manduan at imanon, dili pasipadan, hinunangay na mo kining maprotektaran lang sa kayuhan sa tanan, o kayuhan usab sa umabot na mo nga kaliwatan. Itugot nga karong hapuna, o bani kami, taliwala sa among pagkamakasa o pagkamasalaypon. Aron makabuo, makamugna kami og mga maayong pamaagi, aron masumpo ang mga sakit nga nagtuo kami nga binuhatan kini sa dotang elemento ni Satanas. Itugot nga makamugna kami og mga maayong plano nga makapakgang og aduna untay mga tao nga mahimo nimong instrumento aron da makamugna usab og bakuna panlaban nining maong sakit ug balatian. Kining tanan among gilauman nga ikaw magauban kanamo ug labi na sa amo ang mga bisita karon nga mo'y magagiya kanamo og magatudlo kanamo kung unsay angay namong pagabuhaton inubanan sa amo ang mayor ning dakbayan sa Valencia
ug among lauman nga ikaw sa kanunay magabidisyon kanila ug kanamo karong hapuna pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Okay, thank you, Sir Boy. And before we go on para sa ato ang dugang mga kasayuran regarding labi na kining outbreak sa coronavirus, dili lang sa ato nga dakbayan kundi sa ato usab nga nasod sa Pilipinas. So in line with this, ihatag na to ang panahon kang mayor paghatag sa mga statements. Then after sa mga statements sa ato beloved mayor, so ihatag na to ang panahon alang usab sa ato ang mga media practitioners for the queries and questions. And we are live in the Facebook account of the City of Valencia, Province of Bukidnon. So aron nga ato mga katawhan usab naga-monitor through social media, makaabil. And tingali ang uban nato is on live from different stations in Radio Kai and some other stations. Okay, so yatag na to ang panahon. So presenting to you our beloved Mayor Susina Panis Huertas. Thank you, Sam. May hapon sa ato ang Vice Mayor Dr. Marinho, members of the Samanian who this afternoon, Attorney Baba Garcia, our City Administrator, Attorney Cadigan, our legal officer, Attorney Marlon Silicius, and our City Health Officer, Dr. Agayani, then the District Superintendent, Mr. Bagyo. Kanatong tanan, may hapon pag-usab. May hapon. Una sa tanan, gusto na ko ipaabot sa tanan residente sa Valencia nga ang LGU gibuhat ang tanan aron malikayan ang pagkaylap sa coronavirus disease or COVID-19 dinhi sa atong dakbayan. Ang atong presidente nagdeklarar og usa ka public health emergency sa tibuok Pilipinas tungod sa COVID-19. Kagabi, iya na usab gi-anunsyo nga na kita sa Code Red Sublevel 2 og suspendido na tanan land, air, and sea travel going inside and outside Metro Manila. Og ato usab na dungog gikan sa DOH nga adunay usa ka kumpirmado na nagpositibo sa COVID-19 didto sa Cagayan de Oro niadtong Marso 11, 2020. Sa atong kabahin, February 5, 2020, para nagpagawas na kita og executive order creating the task force against COVID-19 aron magrekomenda og mga lakang og himo og kampanya batok sa COVID-19. Niadtong Lunes, March 9, 2020, nagpagawas na sa kita og executive order naghimo og mga patakaran o guidelines aron malikayan ang pagkalat sa COVID-19. Sa March 9, 2020 usab nagpagawas kita og lahi na pod nga executive order aron sa pag-recognize sa Valencia City Price Coordinating Council aron sa pagpatuman sa mga polisiya sa pag-stabilize sa presyo sa mga basic necessities sa dakbayan. Gibuhat nato kining tanan tungod kay seryoso kita ng problema at aron ma-address ang atong problema. Wala kay tambal ang COVID-19 o delikado kung kini nakasulod sa atong dakbayan kay limitado lang ang atong resources o ang makaya sa atong mga hospital. Matod pa sa panultungon, prevention is better than cure. Gani sa atong mga Bisaya na magayon kita, walay pagbasol nga mag-una, pero higit sa maulahi. Busa, base sa rekomendasyon sa task force, gusto na ko klaruhon ang atong mga patakaran base sa Executive Order number 17. Number 1, ikansila na o ipospon tanan ang non-essential events, gatherings, activities sama sa conventions, conferences,
reunions, sports competition, parties o uban pa nga adunay 50 o kapin nga mga partisipante. Kung menos sa 50 ang partisipante o importante gayud kaayo nga kalihukan o dili kini makansela o i-postpone, magkuha og special permit sa nurse office aron among mamonitor o mapatuman ang mga precautionary measures sama sa number 1, temperature check or thermal scanner sa entrance, 2, hand sanitizer or alcohol sa entrance, ibawal nga bisita gikan sa Metro Manila o mga nasod na apektado sa COVID-19. Gibawal na sa tanan, Monday convocations, flag releasing ceremonies, salvation pinabangay, barangay assemblies, araw celebration, o tanang kalihukan sa dakbayan nga magdala og daghang mga tao o mga bisita. Sa City Hall magpabiling nga libre, apan nikayan sa tanan ang pagbiso-biso, paglamano o pagtipok-tipok sa sulod. Taman sa makaya, window transaction lamang kita, karon og dili na kinahanglan nga mosulod pa sa opisina. Among ginaistudyohan karon ang pagpatuman sa 4-day work week sa City Hall base sa nagda sa Civil Service Commission. Sa mga eskwelahan na atong sundon ang mga kamanduan sa DepEd or CHID, may kalabtanan sa mga graduation and closing ceremonies. Apan ang LGU Valencia naghango kung pwede napadali ang school year o mapuspon sa Hunyo 2020 ang mga graduation. O hindi ni gayod mapuspon, na kini nahimo walay daghang tao pinasubay sa kamanduan sa DOH. Sa mga simbahan, ako magahangyo nga kita magsunod sa mga patakaran sa DOH diha sa pagpahigayon sa atong mga religious ceremonies and services. Papasalabaton kita sa tanan mga pastor o kaparian na maghatag sa ilang kooperasyon sa atong mga patakaran. Ato usab hibaluan gikan kay Bishop Labantang sa Diocese of Balay-Balay sa ilang mga lakang sa pagkansina sa ubang kalihukan sa Holy Week nga magdala og daghang tao. Sa tanang katauhan, batasanan nato ang pagpanghugas sa atong makamot pirmi, paglimpyo o disinfect kanunay sa mga frequently touch surfaces sama sa doorknobs, tables, furnitures, paper machines, apil na ang mga computers o cellphones. Sa tanang private establishment o public offices, kamo gidirektahan nga magbutang og thermal scanner o disinfectant sa entrance sa opisina. Ako usab, gipahibalo ang mga tindahan o mga negosyante na ang DTI nagpatuman og price freeze on all basic necessities sa sulod sa 60 ka adlaw. Busa apil sa among i-monitor ang mga presyo sa nagunahang panaliton aron masiguro nga walay mag-take advantage sa sitwasyon. Kung ikaw gihilantan o adunay mga sintomas sa sip-o na gubo, kamo gidirektahan nga magpuyo lamang sa inyong mga balay. Kung kamo adunay travel history sa Metro Manila o sa mga nasod nga mga apektado sa COVID-19, kamo usab gidirektahan nga dili maglakaw-lakaw kung dili mag-self-quarantine sa inyong balay sulod sa 14 ka adlaw. Usbon ko, your local government is on top of the situation. We are working hard to prevent COVID-19 from spreading in our city. Apan kinahanglan namo ang inyong tabang o kooperasyon. Ako usab hango sa atong mga miyembro sa media, tabang kamo sa paghatod og sakto nga mga balita aron mahimong epektibo ang ating kampanya batok sa COVID-19. Tinubadan sa mga pagampo, ako nagatuong atong malampasan kining nga hagit sa pagsulay. Daghang salamat ug may hapon. Okay, so atong as part of our city order of our city year under city order number 17 cities of 2020. So, pinali kung mula mo yung magpunta na, introduce yourself, then, ayan is magpunta na to our panelists, and we can direct also your question and query to our senior, pero sa sinabi niya. Thank you very much, Mayor, for that statement. And again, tama yan ang mga
tauhan for the purpose of this coronavirus. Natin nagsa na ito kung saan pagkasupo, pag-prevent ini together with our community. Sir Boy, nice. Ang akong napamatanan, direksyon ako na itong Vice Mayor. Last na ako may interview, inong-diskutan na ito may krisis. Kaya mga person under monitoring. Gusto na ko magklaro kayo kung asa nikapit na barangay aron aware ang mga tao o sa po ng mga preventive measure o yun sa ipakmito. Kaya lang ito. Daghang salamat, Boy. May hapon sa tanan, labi na sa atong pinagagawang mayor o yun man sa atong mga kauban din sa Batbayan sa Valencia. Sabi pa na ako na tubagon, tuguti ko na magpasabot sa tanan kung unsa ning PUM, kung sa pinang ginatawag na PUI o guban pa ng mga terminalia na gamit karong mga panahon na aron magtabang sa pag-identify o pag-ila sa mga taong napiktahan o kagi-monitor yun ang atong COVID-19 nga mga problema. Una sa kanya ng PUM, mao kani ang gitawag na persons under monitoring munang PUM. Kini sila mao ang mga tao na niabot dinhi kanato o sa usaman ka local government unit nagikan sa mga lugar nga dunay kaso sa COVID-19. Parte man sa Pilipinas o gawas man sa nasod. So kini sila automatic na i-monitor pag-abot din sa ato ang Batbayan o sa laing LGU. Human sila ma-identify, pinaagi sa tabang sa mga barangay captain, nagitawag na to GHIPE sa atong BERT o BHERT o Barangay Health Emergency Response Team, ubanan sa mga kawani sa kabaranggayan sama sa chairman sa Committee on Health sa Barangay Council, ang atong na-assign ng midwife dito o BHW, sila ang magtaho niya na mga personalidad na niabot diha sa ilang mga kabaranggayan nangyay sa atong City Health Office. Pagkahuman, adtuan sa taga City Health, pinaagi sa Disease Surveillance Unit sa atong City Health Office, o siya taon nagtinuod ba na naan silang mga tawhana. Panahon nga makonfirma na tinuod na sila niabot sa ilang barangay gikan sa laing nasod o may history na biyahe sa laing nasod o sa Metro Manila, ay apil na dahil nato na sila sa listahan sa atong mga PUMs o persons under monitoring. Nini nga panahon ato silang pag-bisitahan, pangutanon, matag karunugin niya kada adlaw. Muna natay isa ka cellphone number, mag-i-assign niya na nga maura yun mag-contact niya ng mga tawhana. Bot pasabot, i-quarantine sila sulod sa 14 ka adlaw. O ang rekomendasyon sa pag-quarantina, mao nga dili sila voluntary kini na home quarantine, din diha lamang sila sa ilang panimalay, o mas maayo nga naara sila sa usa ka luna o usa ka kwarto sulod niya na nga panimalay o gabaan lang sila pagkaon sulod silang kwarto. Mao na ang dapat natong buhaton. Samtang ingana ang sistema sulod sa panimalay, pagabisitahan sila sa among nang gikaingon sa mga BHW o mga midwife, unya pangutanon kung nagpakita ba sila og simptoma, nagmutumbok meaning mga simptoma sa COVID-19, sa mapalanglit, sa hilanat, ubo, sipon, pagkaluya o nagkalibanga baka ang mga pasyente. Panahon na sulod sa 14 kaadlaw na samtang silang gimonitor, nagpakita silang simptoma nga atong nahisgutan, dili na sila tawagon og PUM. Dili na sila person under monitoring, kundi mahimo na silang person under investigation. Investigation tungod kay gusto natong sutaon sa tanang mga sakit nga pwedeng mahimong hinungdan sa sipon, ubo, trangkaso o hilanat o sipon
corona bagyod, COVID-19 bagyod ang nakahinungdan niini nga simptoma. Subot pasabot, ang mga tao nga nagkipakitag simptoma, samtang gimonitor sila, mahimo silang PUI. O niya kaning pag-imbestiga sa ila, ingon ani ang proseso. Ipahibalo ang regional office sa RESDRO o Regional Epidemiology, Surveillance and Disaster Response Unit nga niay among PUM dinhi nga turn out to be manifesting sa mga simptoma. O niya, pag makahibalo na sila, sila mismo ang muanhi dinhi, muna sa protocol ha, sila mismo ang muanhi dinhi aron pagkuha sa throat swab. Iswab ang ilang tutunlan o ilong, o niya dadon ang throat swab dito sa region aron ipadala sa Manila para testing. O samtang nagpaabot, recommended nga i-admit sila samtang PUI sila. Okay? Pag panahon nga mabot ang resulta, kasagaran itong bag-o pa ang atong mga proseso, dili pa kayo daghan ang gitesting. So mabot og 2 ka adlaw na ang resulta. Apan karon na pipila na ka mga taho, mabot naghalos semana, malangan ang pag-abot sa resulta. Apan samtang naingunan na ang sitwasyon, consider gyapon sila person under investigation. So ingana ang pamaagi, sabton ko lang, kay basig moingon manggudayon ang uban, nga uy naay taga Valencia, pero PUM man to, dili pa man to siya positive. Not until magawas ang result, gikan sa confirmatory result, gikan sa DOH, pinaagi sa mga testing nga itong naisgutan, ay patamoingon na corona or COVID-19 positive na ang usa ka barangay, o sa ka purok, o sa ka munisipyo, o sa ka syudad, o sa ka rehiyon. So careful ta niya na nga mga terminology, kaya basin lagi makaingon ta, kung di nato mapasabot sa atong mga katawhan, na may gimonitor sa Valencia, 13 kabuok, sama sa interview. Ang nigawas, nanay positive sa Valencia. So, dili na, sayop ka na. PUM pa lang nga itong giusgutan. So, I just would like to emphasize on it. Now, going to your question, sukad nagpa-execute, nagpalagawas si Mayor og executive order niadtong creating the task force niadtong February 5. Hangtod karon doon na nakitay na og ingon man sa mga sequential events, no? Dumdumon na to nga gi-establish ang National Surveillance System January 12. O niya ang first nga kumpirmado nga kaso sa Pilipinas katong babaeng gikan sa Hong Kong was on January 20. Klarohon na to ang timeline, kay importante kayo ni. Dinhi sa ato, human sa Chinese New Year, di-monitor sa Valencia ang tanang nangabot gikan sa China. Kay mo pa man tong buto ni atong kaniadtong panahon na, China pa man ang kusog. Ubay-ubay kadilang gikan sa Shenzhen, China, nayuban sa Hong Kong, sa Qatar, o gikan ni atong panahon na, January 29 ang sugod nga 27 ang sugod na tong reporting hangtod kagahapon March 11 doon na nakita 39 ka mga PUM, person under monitoring sa dakbayan sa Valencia. Apan sa 39 16 na ang na-clear kanila. Ang uban, ka PUM karon. As of today, naapay among gimonitor nga usa nga gikan sa barko nga niabot na dinhi sa Valencia, naapay usa nga amo pang monitoron, kumpirmahon na mo among i-verify nga naapapod sa usa ka barangay dinhi sa atong dakbayan, og naay 3 ka empleyado nga gikan sa Manila ni attend og seminar nga amo pong gimonitor ang ilang pag-uli tungod kay nagtaho ang ilang opisina dinhi kanamo og unsay ilang buhaton
ang usa sa tulo may ubo og sipon na. So ang among gi-advise, dili na siya panhion sa Valencia, ipa-check na daan siya sa Manila pa. So katulang duha mo among gitagag clearance money. So kung madugang to sila sa atong listahan karong adlaw, mabot na ni og plus 3 mahimo ng 26, no? Okay. So basta naa pa sa atong listahan karon is 23. Now, going further sa imong question, aron lang dili lang ma-misinterpret. We are not mubitaw nang nalipay kayo siguro kamo pod gi-welcome ninyo ning kalihukan nga nagpa-press con gyud ang local government unit. I'm so happy nga na mga department heads dinhi ubanan sa akong kauban sa City Council, Attorney Garcia, aron mabal-an nato ang status because we really wanted to be transparent to everybody, no? So dili lang namo isulti ang mga barangay. Okay lang ba? Kay aron dili mo matarantar basta dinhi sa kinadibuk ang Valencia. Din dunay 21 ka barangay, 23 na ka PUM as of today ang naa sa atong dapat. Yes. PUM niha? Yes. How about sa kanang kay na may uban nga akong na ibawaan nga murag dili na hinon magpa-check up sa doktor kay possible nga panalitan na isipon labi na kay perting inita ng ulanan gihilantan o giubo di na lang mo pa-check up og doktor kay basin og mapaingon ani nga mahimo siya person under monitoring. So unsa No, may mong person under investigation. Kay nag-ubo naman ka. hindi na siya dito dito na dayon sa person under investigation. Now, bisan pa to og wala sa history sa nga nag-adto og Manila, may adto og China, sa mainland China, pwede ba siya gyapon i-consider siya na person under investigation? Isa pa na naa siya diri lang sa Valencia, luo ka isipon. Kung doon na siya exposure sa tao nga nag-travel. Sama pa lang dit, dira ko sa Valencia, nabtan kog bisita, gikan sa laing nasod, o niya, nag-manifest kog simptoma, siya po nag-manifest, ma-PUM ko. Person under monitoring sad ko. Bisan wala ko'y travel. Kaya na-expose man ko, nining taong nibisita na mo, magikan sa laing nasod, o niya, nag-manifest. So, dili ingon nga automatic dayon nga ingana ang sitwasyon, no? Kung naara ka sa inyong balay, wala ka exposure from travel abroad o wala na ana sa imong balay nga gikan na history sa travel gikan sa gawas, then dili ka mabalaka. Okay? Ngano makasulti ta na tungod kay wala pa man tayo na label dinhi sa Valencia nga community transmission. Pero kung na community transmission dinhi sa atoa, then automatic makaingon ta sa kinsang subunon, obhon, nilantanon, suspect to be klarohon ko lang, suspect to be COVID problem. No, ingana ang sitwasyon. Depende sa sitwasyon mo nang kinahanglan gyud atog yung sabton mo nang di-directed ko ni Mayor og sa task force COVID nga i-explain yun ng PUM o PUI. Okay. Now, sa ako, yeah, okay na? Okay. So, thank you, Sir Boy Dimit from the Radio Padilla. Kay Sir John Sapanghari from the DXMB Radio Okay. Kang i-set lang ang atong Ay nga po sa tanan. Dok, para sa katinawan sa itong mga sugigit paminaw, live na karon sa Radio Kay. Gusto na ko mabalik ang kining sintoma nining maong sakit. Okay. Number 1, ubo, sipon, hilanat, and unusual symptom is kalibanga. And magluya o grabe na included ang sore throat.
Kung grabe na, that's the time nga maglisod na o ginhawa. Okay, may corruption yun. Yes. Kung natin parang kang Ma'am Ching Aswira of Radio Commando, i-address lang Ma'am Ching kung kang isang i-direct pamunta na. Ching Castuera, Radyo Comando. Dok, daghan susugan ako to kang dimit kay ang atong kuan karon is unsa to pag-encourage ang atong mga kaigsuonan nga karito magpa-check up bisan pa lugar og kanang wala sila exposure kay mahimong kanang ingon nila nga local transmission ba siba ko lang unsa to pag-encourage ang atong mga kaigsuonan nga magpa-check up gid sila kay basin og ordinaryo ra ni nga sipon ordinaryo ni kay kita bisan og kanang sitaw nga ni sa normal na to nga kuan kanang atong sana kanang ubhuntab si kahi kayo okay raw may virus karon kay magakabalaka ta kay base ng atong mga kaigsunan sa Mario Pananglitan nga wala sila kaayo kana bitaw nalimot sila pakaha nga doon na sila exposure sa uban nga mga tao ang PhilHealth man gud doon na to ingon nga kargaw na tanan sa PhilHealth unsay arrangements sa PhilHealth regarding ani para sa atong mga kaigsuonan nga magpa-check up gyud para gyud nga ma-check ba kung naa ba gyud mga positibo sila o ang atong mga testing kits pananglitan mo magpa-kuan kanang Dili sa ato Valencia sa Ignon o sa work gikan sa provincial sani kanang nga professor nato kay or wala pa gyud ka interview sa iyaha kanang unsay kwan unsay word gikan sa probinsya. First, on pagpa-check up. Pagpa-check up is kanang dili covered sa PhilHealth. Kabaw man tadaan nga ang covered sa PhilHealth for confinement man, especially kanino. So, nanay mga issues nga nanggawas concerning ana labi nag atong ipugos for purpose of containing this problem kung dili mosugot ato man yung ipa-admit mabitaw nang naat diri atong chief of police to help us out on that no so pagingon nga na-admit ko karon unya inyo kong gipugos di ko magpa-admit pero kay bawo man tatong katuyuan aron man di magkulyanap ang atong problema so ato gid siyang i-confine karon pagabot sa bayron nun mingon nga, kamo may napugos na ako pa-admit, so may ako kabayad ani ron. So muna, they're coming up with payment scheme or reimbursement scheme karon sa PhilHealth specific for COVID-related problems, COVID-19. So personally, wa pa ko kakita niya na. So dili covered ang consultation, but we're encouraging everybody to seek consult, no? Matugyod sa atong mga BHW, kung namo di sa barangay, tanaw sa BHW or sa midwife nga kinahanglan gyud i-refer man na diri dayon sa atoa. So kana ang atong giinganyo sa tanan, no? And then talking about testing kit, dili tanan pod, no? Nga automatic atong i-test for COVID because that is not cost effective, no? Gani sa among information kagahapon nga gihatag sa nurse coordinator for COVID and then sa 66, this is as of yesterday, 25 ang na-PUI. Isa na niya na-appeal tong sa Isaka from Valencia nga na-PUI. Ato na nang hisgutan later. I know, amo po nang i-share sa inyo pero dili lang pod mo magpanik kay kita na mig mga post sa Facebook nga dili pod mao. So we would like to clear that also. So sa 25 nga nag-PUI, 17 ang negative. So dili pwede buot pasabot nga tanan dayon atong i-test because we will be running out of all the testing kit, no? Gani dapat sundon na to. Basta di lang mo magka-hadlock, di lang magka-panic, nga isipon, giubo, automatic dayon. Kung wala mo exposure, then hagbay raman yung sipon o gubo, kani adto pa, wapalis COVID-19. Na naman diri nato. Di ba? So, basta wala mo exposure to travel, to person with COVID positive,
then you don't have to worry. Okay? So I hope naklaro na ako. Before we give it to Wala ba'y plano ang city nga mo come up og kanang say tawag ani para lang ba encourage ito mga kaigsunan nga doon na tay pundo para nga bisag dili lang siguro kana bitawng full good nga financial assistance para sa check-up. Wala na tayo plano na do kanya dayon doon na pwede bawaan ng mga opisyal sa barangay poblasyon murag nagpamanila Boracay. Unsa may mahitabo quarantine na to sila? Quarantine sila. Ang declaration man God sa atong nasod sukad kagabi, if I may, pwede akong mga kauban makatubag niini labi na si Councilor Garcia, is based sa President's pronouncement na elevate na ta. Red alert na ta, pero dumduman ninyo ang mga level sa red alert is 2. Level 4 sub 1 or sub level 1 and level 4 sub level 2. So katong permiro niyang pronouncement, katong nagdeklara siya state of public health emergency, was actually red alert na to but level 4 sub 1. Karon kagahapon still at red alert but level 4 sub level 2, meaning na elevate na ta. So karon murag tibok nasod ang coverage ana. Then, in comparison sa first nga mga executive orders and mga guidelines, ingana ramang God, kung gikan sa China, gikan sa ingunana, karon kay gideklarar naman nga pandemic, United States, kung ako masayap, 36 states na ang indigo, more than half na sa ila, nag-lockdown ng ubang mga nasod. So, dili na ta moingon nga kung ni-travel lang ka diha nga nasod, ikaw ray automatic i-PUM. So karon kung asa ka nag-travel anywhere in the world, automatic appeal ka sa quarantine, no? So ingon na since kina-appeal naman ta sa Pilipinas, nagdeklarar na po tag sub-level 2, meaning naanay community spread, then I think the most prudent nga himuon is include sila sa quarantine. Self-quarantine or voluntary quarantine. There's no facility yet in Region 10 nga mandated by the government nga mo na gyud na siya quarantine center for COVID-19. So home and self-quarantine. I think Councilor Garcia can add on this. dili lang ang kay poblasyon. Murag napay tuas Baguio. Nga barangay, no? Gaten og seminar. So pag-abot nila siguro because of the elevation, hangyo na to sila nga mag self-quarantine. Ang tanang opisyal o ilang mga giuban mag self-quarantine for 14 days. So aron lang malikayan kay basig natakbuyan sila dito og unsa ni virus. So at least dili lang ma-spread locally. Voluntary quarantine, self-quarantine ni sila. Muna yung mahitabo. Anyway, amo pa silang istoryahon kay tuwa pa man sila sa gawas. So, nagtanaw sila karon Facebook, live man sa Facebook. So, mahibaw na sila. So, our city administrator will be contacting them para sa protocol inig-abot nila o kano saan sila mangabot. Salamat. Okay. So, atong ihatag from Mr. Melvils of CNN and Philippines News. Thank you. Here, ang atong presidente i-pronounce ko na nag-suspend sa lahat here, including ang Marco. Now, karon in anticipation karon nga sa flag karon nga taga Manila muli Bukidnon, Valencia, unsa kaandam mga atong task force as part na magdubli na pananglitan in anticipation nga mouli sila kay kung mas lagi community quarantine mas sila may hugay gi-lockdown ang galing sila. So kining uban diri taga Bukidnon muli na sila posibilidad. So unsa kay maayo na tong pagabuhaton. And then ikaduha ako na lang sa gitugang sa imong guidelines tuwa dito nabutang ang pag-encourage sa DepEd na i-extend ang kining graduation sa mga schools up to June. But Secretary Briones sa DepEd nag-ingon ngadto sa
March 13. So doon ay gamay nga kalainan sa DepEd and between sa local sa task force dito sa Valencia amid sa COVID-19. Actually, nag-istorya namin ni Superintendent Ganiha. Dili March 13, April 13 to 17 ang graduation nga gikuan sa DepEd. Siguro matubag ni Sir Palihog tubag sa kuan. Sa akong nakita, sir, walay medyo conflict sa Executive Order 17 ni City Mayor o sa DepEd Order tungod kay paragraph 2 sa DepEd Order number 2 series 2020 nga gi-issue sa ato ang secretary kagahapon pa lang. Naka-statement diri sa paragraph 2 last sentence nga ang eskwelahan mopili nga i-reschedule ang ilaang graduation exercises kung dili sila modayon o kung di mo opt sila mopili sila nga maghimo sa ceremony dili sa pitsa nga gi-prescribe sa Department of Education nga April 13 to 17. So na-shoot gihapon ang instruction sa atong City Mayor nga pwede gamito nato sa schedule sa June 2020. So walay closing exercise ka, sir. Walay mga activities sa eskwelahan. Sa ato ang mga eskwelahan wala tungod kay aduna man kitay mga issuances usab nga gihatag sa ato ang sa Department of Education ug subay usab sa mga polisiya nga gihatag sa Department of Health ug locally sa atong executive order. Wala nay mga meeting, wala nay mga graduation ball nga pagahimuon sa atong mga eskwelahan. Okay, follow-up, Sir Mel. Actually, the mayor will come up with additional executive order regarding sa closing ceremonies and graduation rites based on our discussion with the superintendent. This might come out on Monday. We are contemplating of asking all schools to finish their examinations by Wednesday next week para humanatanan. So that's what we have discussed, but it will be formalized through an executive order para lesser exposure sa mga kabataan. We already got the clearance from the superintendent, so it's a matter of releasing that through an executive order coming from the mayor. Follow-up, Sir Mel. May sa DepEd, doon may mga schools, sir, nag-suspend ka ng mga classes, like private school. Pwede ito may balan. Extend sa knowledge sa ato ang mga private schools tungod kay aduna sila kaugalingon nga gisubay nga calendar of activities. Ako makaspeak ko on behalf sa ato ang public elementary o secondary schools. Walay class suspension na hitabo. Karon tungod kay kamulo man ta nga subay sa giingon nga i-accelerate ang ato ang schedule sa klase kagahapon og karon mao ang mga final exam sa grade 6, grade 12 o grade 10. Sa sunod semana ang ubang mga grado nga wala naka-final exam karon. So walay nahitabo nga suspension of classes. Okay, so ternyata sa tanong lang kami Sir Dong analysis from the Public Information Office at the same time UAB. Okay, maayong hapon sa tanan. Kung i-address ni kang Attorney Silicios, kang Attorney Kadigal, for personal consumption lang nato ni kay naaman tayo programa ang kalambuan sa Valencia. Kaganiha manggod nag-volunteer inspection kunuhay ko sa ato nga karinderya. Kay base sa AO 17, naaman dito ang PIO, ICT o CHO maghatag o pleasant information sa mga tao. So, usa sa ako nakaplagan, attorney, nga wala may mga alcohol ang uban natong mga karinderya. So, basin dunay mo check up ka sa ila kay bisan ka na atong mga LPG dealer, isa na sila. Kani mga karinderya diri sa tennis court, diri sa Purok 19. Wala na sila mga alcohol. So ako na lang gihinadlok, una na lang ko nga narabay inspection team sa city
nga mo bisita sa inyong tindahan. Amot ni sakto ba kato? Unya, doon na po ko'y attorney kay ingon ni Mayor kaganiha sa iyang opening statement nga ang DTI nagpagawas o unsa ni letter o nga maghatag o penalty apil naman ana ang hoarding. Diri sa atong pipila ka mga tindahan walay available alcohol. Bisan gani ang mercury kaganiha didto gyud ko. Nagpalit na lang kog vitamin C daan kay abag-abag. So, doon na ba kay ma-implicate ba ka sila ani attorney nga it seems nga nag-hoard man sila kay maingon sila wala mi ista karon. So, pwede ba matagaan nato sila glakang kay mao man ay ganiha mga taga-kabangahan akong gipag-interview wala sila kapalit kay wala na kunay alcohol. So, unsay ato nga move ani attorney? Okay, maruduha to imong concern. The first is kato mga restaurants nga way mga alcohol. Karinderya. And the second is kato mga hoarding. Mag-hoarding. Okay, regarding sa kakulangon sa supply sa alcohol, it might be a supply problem. Nga wa gyud supply, maski pag tagduha lang ta sa kadaghan nato, posible gyud mahurot, no? That's one thing consider nato. Based sa atong mga nadunggan, they have made orders pero weekend pa daw mga bot. So basin ugma or Sunday. Based na sa akong usa sa nabasahan, for example, sa usa ka tindahan. So that's one, no? But atong klaruhon nga bawal gyud ang hoarding karon panahona, no? And we are ready to implement the provisions of the law under RA 11332. Any establishment nga mo-violate sa mga protocols o sa mga kalagdaan nato could face cancellation of licenses. Any person nga mo-violate sa quarantine o sa mga kamanduan could face 1 month to 6 months imprisonment, including fine of 20,000 to 50,000. So naani mga provisions. Di ta gusto mo gamit ani. Pero kung pugson, na mas attorney Kadigal. Og siya ang mutubag sa kaduhang pangutana. Okay, dili tinuod nga nag-hoard ang atong mga establishment, no? Gipahurot og pamalit sa mga tao. Kay saksig gyud ko kung unsa kadalok tong uban. Pero na may order nga tagduha lang ka botelya. So on Monday upon arrival of the supplies, we will implement it, we will deploy the city task force para bantayan gyud nga implement nga tagduha ra ka botelya kada mopalit alcohol. Okay, so how about itong dili kinahanglan ang alcohol. Ipahugas sa kamot. Siguro, in fact, dili man good yun nga ang alcohol para na sa mga gabiyahe, bisita, nga dito kahugas. Pero ang restaurants, naaman na sila yung banggira o lababo, nga pwede dito maghugas, no? And ang soap is far better than alcohol in removing any dirt, germs, or viruses sa kamot. So, muna nga, siguro, tabangan na to, tanggalon na to ning misconception nga alcohol lang ang makasulbad niya ng virus. Apil ang paghugas sa kamot. So, siguro ang approach niini, kining atong syarusad ang mga karinderya, way sabon, di ba? Walay tubig. So, siguro din nga punto, ato silang i-direct nga ilang tudluan ang customer nga, ma'am, sir, manghugas na tas kamot. Hayata magkaon o manghugas na inig gawas. That way, di na sila kinahanglan mo palit og alcohol. Okay. Katapusan, sir, kining katong Lunes na kahigayon ng DTI o World Consumers Day. O isa dito sa isigutan, kining kakulangon lagi sa atong face mask. Nag-suggest ang DTI provincial head na ang Valencia kuno pwede magbuhat o face mask ito galingon o among kiglon. Di na kuno ta magulat sa uban nga probinsya magpalit. So okay kahanan sa ato diri. Thank you. Wa may face mask diri sa ato tanan karon nga niya. Kay kabalo naman ta ug taas na ang awareness nga ang face mask kinahanglan lang ni adtong naanay simptomas ug sa mga doktor ug mga first responders. Kanang maghimo, yes, wala siguro na problema maghimo tag face mask. Mula sa nang hisgutan kay wa pod mi nakahisgot ang maghimo og face mask, no?
Sige lang, wa man mi wa ko kadungog, wa sad ko didto sa World Consumer Day nga gipahigayon sa DTI, pero atong ikonsidera. So, ang katapusan na lang nila, Dr. Okon, nanong yung 14 a 14 days mo isin na adlaw sa third-party review. Okay, thank you, Dong. Ingani manggod, nganong 14, naman ko tayo gitawag nga incubation period for infectious diseases, no? Abot pasabot na ng incubation period, mao ka na ang kataason sa panahon diin na sulod sa imo ang kagaw, hangtod sa panahon nga ikaw magpakita og unang simptoma. So, butang talang, karon ka na piskan ni anang virus. So, dili dayon ka karon dayon magmanifest. O dili dayon ka karon moingon nga ubhon si punon. Moabot pa na siya og up to 14 days at the most. Base ani depende sa klase sa infectious disease. Pero kani nga tong gitumbok nga COVID-19, 14 days ang iyang incubation period. So moabot ang panahon sa 14 days nga gikan ka nag-quarantine, wala na gani kay manifestation, that means you're already off from that possibility nga naa ka na. Muna ang crucial kayo, kanos ata magsugod sa 14 days. Muna ang nili sa atong listahan na agyud ni kanos ang history of travel exposure. Okay? So basta moingon mo, gahapon naman na niabot din nganong ugma mahuman naman na ang iyang kwarantina. Basin dito dahil na sa malay-balay og 3 adlaw. Unya karon ra na niabot din di karon na nato human, di ba? So ingon ana dili kay niabot siya Philippines March 1. So incubation period niya if in case nakakuha siya sa travel niya, katapad ba kasi aeroplano or what? Incubation niya gikan March 1, 14 days. Pero dito man siya sa Manila nagpuyo for 5 days. So niabot siya sa Valencia March 6. Dilibot pasabot nga magsugod tag-ihap diri sa Valencia March 6. Di ba? Kaya ang exposure niya nag-start actually adto pa mang time. So mo nang crucial kayo when you have to count the number of days because this is the expected length of time dinig sa katao magmanifest sa mga simptoma human siya natakbuyan niya itong kagaw nga may makahinungdan niya ito nga mga klase na simptoma. So I hope that is explained properly. Thank you. Related lang sa katong alcohol. Tanan nga mga karon lang hapon akong gisubay. Walay stock na kuno moabot kay ni-reply ang ilang supplier nga walay stock sa pagkakaroon. Dito ko sa TH, doon ay pipila ka mga individual grocery siguro na tindahan, tagdaghan ang ilang ikuha. Kay nag-dispose ang TH karon o grabe kadaghan nga alcohol ang nagawas. Pero nigawas ang overpricing. Address na ko sa atong local government, siguro ang DTI mo ang nakita, wala sila police power sa sitwasyon, dihang gihol. Wala ko'y nakita na DTI nga nag-conduct of investigation. Mayroon din sila sa istorya, ambot kaha og naaba. So, akong hagit kay dunay uban pa nga mga store nga nagapundo ug ipagawas nila sa overpricing sa sitwasyon. Karon ang katong tulo ka mga dagko nga kwartahan nagkumpra tag pila ka box taon ang naghulat uban dito bisag 5 tulo lang paon ni kapalit. Ingon ko o kamuray mabuhi mga matay ning uban mingaw gyud kaayo mo kay horog kamatay ning uban kay alcohol. Kana lang ako lang pangutana kung siguro ma-address ang police power sa DTI. All your allegations will be verified, no? And nadunggan man to, ginganlan man nimo, naman ng pulis. So na-record na to. Paduan na to. Okay. Sir Jerry from DCP din, Sir Bong. Ako rin i-address ka nga, Dr. Bayani.
Dok, ano saan pasa o kining person under monitoring dito sa DOH? Sa ibang magpapasa o region, dili ba sa atong province o sa Everyday. Sir, gasubmit mi ana everyday gyud. Everyday dito sa DOH. Pero saan mo nakasugod o pasa sa mga under monitoring sa mga tao? Pagsugod yun namo, sir, pagsugod na mo atong January 29, everyday yun mi. Everyday kung naitulo upat, kung may report sa amo, bisag isa ra ka buok, i-report yun na namo. At the end of the day, before 5 na sa region. So, kung may diri sa post sa DOH as of February 10, ang lalawigan sa Bukidnon, kung saan pa diri sa person under monitoring, ako nakita man siguro ninyo sa post sa DOH. Ingani ni siya for verification. So pananglitan lang yun, no, tanan nga province submit ay munisipyo. So ang ginahimo is PUM, i-record na everyday. So pagkahuman sa yang 14 period, 14 days nga kanang observation period niya under monitoring, after ana on the 15th day, tangtango na nila ang number, i-less na nila. So mo na siya kay COVID-free naman na siya, so mo na siya nga mo reduce po ang number. So kung nana po'y ma-report, madugang na pod. So kung nana po'y on that day nga, mahuman na yung 14 days, tangtangon na pod. So mo na ang numbering nila pag-report. Okay, pwede ba tayo po tanan? Ako rin address ng pat, sir, na police lieutenant kami sa office niya, sir, ayaw nga po. Ako pangutana, ibang ang kapasato diya sa social media kanina na murag diri pa to sa Davao, ginsan pa to under person under investigation pero nilayas. So unsay mo mahimong kaso ani kung dunay anak gi kwaliri ka tawag ay siya ay person under investigation nilayas unsay sa police Na mga full schedule. Okay, thank you very much for the question. Pahibig na mo diri sa likod, matawagan niya ako. So, daghang salamat. As mentioned earlier by attorneys and issues, natay mga legal basis sa atong mga, aside from legal basis nga gimugna sa pag-uhay lamang, kaning Republic Act 1133-2, natay basic law, kaning Philippine Constitution, no? Since this is katong gi-mention ni June nga police power, actually gamay nga deviation lang to nga question, but the police power really resides on the state, no, the legislature to enact laws para i-limit ang atuang movement for the welfare of the public, no. So mao ni mahimo natong mga basis para i-enforce nato ang mga protocols nga gihan-ay karon sa local government unit. So aside from the Philippine Constitution, we also have the Republic Act 1133-2 na pwede nato mahimong basis. Pwede nato sila i-restrict, i-detain using the Republic Act. Yes. Thank you. Katong i-add ko lang tong naglayas siguro, no? Katong gingon ninyo nga I think that was posted in the Facebook yesterday nga padulong daw sa Bukidnon coming from Sarangani. Mo ba na ang So okay, but that is not from here nga nilayas, ako lang iklaro. Ha? Kay basibag ma-misinterpret kay ningon na ra ba mi sa intro kaganiha nga ni Mayor na the local government unit is above the situation. No? Diyan na ay nakasibat, no, or nakalaya. So actually that particular case sa among kabahin, it's unverified. Ang naalang sa Facebook, it's coming daw from Sarangani, daw lang na ang istorya, which we will not dignify. But there is ato, it's not happening. Amo lang ipibalo nga everything had been monitored. Everybody actually had been monitored. Even our PUIs are monitored. No? Idugan ko lang sa atong listahan ang 1, 2, 3, 4, 5, 5 ang hopefully until tomorrow walay mo present
gikan sa atong listahan 5 ang matapos na og quarantine. No, so 5 na, and hopefully walay mo manifest karon hangtod ugma sa tungang gabi aron pagka pizza 15 pwede na namo ning ma-update ang atong lista nga mahimo na silang COVID-free or out from the PUM list. Okay? So, ingana, ako lang nang gisulti, aron pagpamatuod, nga kita diri sa local government unit, hugot nga nag-monitor sa atong mga gipang-monitor. Thank you very much. Okay, Sir Bong Itor from Gold. Kaya po, apela sa kasi ka na Manila. Apela Ka na sa Cavite. So, datong about sa datong sa alcohol, bago lang ko nagtawag sa akong branch manager sa Cagayan, sa IPI, ang casino, na grabing order yun sa ila. Katong mga bookings, mga tindahan na ilang para sa nila, i-deliver, wala na nag-deliver kay dito na sa opisina sa alcohol, cash na nila. So, hindi na mabilang balibaran. About sa TS, monitoring man ko, nasa ilang staff dito sa Cagayan, ang pagtawag nila, napapaward sila tumuto ang napalit sa i-dispose na tanan. So, ang atong pangutana, alcohol pa lang dito, o kining sabon, ang mga lakang na angay nato nga himuon para dili matatlan sa sandre. Pati alam ko ba, kung may ilang unang bisig na himuon nga manapon alcohol na ang ipanyan mo karon, grabe po, sila po nagagirada karon, negosyo kay alcohol o sabon na ilang. So, sa mga itong natin pangumuon para sa itong mga ating paminawan nga gabi na sa pamutiran sa magkaka-afford na ng alcohol. Sabon, so kayo ilang akong himuon para ma-educate sila na doon na pa yung mga himuong mga lakang simple pa kayo ng pasay sa itong mga lugar na yung mga tao. Personal hygiene na yun. Naasa infographics sa page ni Councilor Baba Garcia nga appeal ang disinfectants, no? So ang recommended is 1:100, no? So 1 liter na usa ka bleach solution tangan nimo 100 liters nga tubig. Support pa sabot sa sa isa ka baril nga 200 liters, 2 ka litro imong ibutang. So kana nga solusyon pwede na nimo nang ipangtrapo sa tabletop, ipangtrapo sa doorknob, ug asa pa nga mga butang o kaha parte sa building o sa panimalay nga pirming mahikapan. Ha? Maglain maginisihan ning uban. Kana na onya na simple, no? Based on studies, so 8 to 12 hours daw mag-survive kung nasa mga surfaces. So that's why the recommendation, kung nakita ninyo sa Executive Order ni Mayor, Executive Order number 17, it is recommended 30 minutes before and 30 minutes after. No? 30 minutes before magsugod sa workplace and 30 minutes after, meaning 30 minutes before mo uli gikan sa workplace, you have to do clean up or disinfection, decontamination procedures diya sa matag office. So that is one way, no? So agree ko nimo nga dili ra alcohol o panghugas. Pero napay mga simple, no? Kaning atong mga handshaking. So katong atong mga kauban nga hilig kayo maglaman, so di lang sa kilo-kilo na lang sa taron. And another thing is social distancing. So kung inyong namatikdan ang among sitting arrangement, medyo nagkalayo-layo na po sama sa inyong sitting arrangement, no? Okay? Then napay tawag na to coughing and sneezing etiquette. Kung mangubo, mangatsing, dili na magunit sa kamot. Kay kaning kamot usay mo naman ning ikap-hikap nimo. So kaning pinilong bahin sa siko mo na ibutang dere. O gitabon, no? O ka magtulod og pultahan dili na kamot, pwede na abaga. So mopod na nga mo pong girekomendar na pag-uli ninyo sa inyong balay, paghubo ninyo sa inyong ilisan, labi nag t-shirt, dili ninyo walison ingunana. Kay ang bali, kay ang bahin sa panapton o sa inyong gisuot
nga naa-expose sa environment, mo muhapit sa inyong naong. Apan noon atong husloon. Naka-video ra ba tani basig mag-model ko ni. So husloon nato paingon ana karon ang katong part sa atong pasanina naka-contact sa atong taste sa atong panit mo ra puy mulabay sa atong baba o sa atong naong. So niya nang pamaagi ha kung naamang galing ng kaatsing sa imong buko-buko sa imong atubangan wa ka kabantay dili na nimo mahapit sa imong naong. O niya naabang po tayo tradisyon lagi nga sa pag-ekonomiya nga humot-humot pa niya akong t-shirt ugma ko na lang sa ni asuoton ko pa ni ugma. So dili na ato nang gi-encourage nga kung pwede gyud ato nang labhan matagadlaw and expose it directly to sunlight, no? Kaya sa naman natong nangatawang mo ba na itong mga kauban din eh, basig di ka tinuod man gyud na common practice man na nato, di ba? So kana na mga ginagmay nga mga pamaagi paggato kami nga epektibo pagsanta sa pagkuyanap nining maong problema nga atong gisagubang karon. So kana lang ang pipila, no? Kung mingon tag social distancing pila man na. Ang recommendation is 3 feet. Apan tungod kay pwedeng mulagpot ang imong laway o ang imong secretion sa diyang mangatsing o mag-ubo ka up to 2 meters, meaning 6 feet, mas maayo mo na ang atong i-maintain nga distance, no? So, nakadto pong naanapoy gipanbati, palihog lang, puyo na lang tas balay. Kaya ron wala tay makadako ang atong mahimong contribution sa pagtapos nining problema karon. Okay? So these are just simple procedures atong buhaton. Then question, kinahanglan na ba tamang spray sa atong kanang makita nato sa TV nga muna tag sitawagan na sani kani dili kani bitawng magdisko-disko mga batanon nga kanang sitawa na home party o moingon na ay ngana na sa pagkakaroon base sa atong record tungod kay tibok region 10 isa pa man ang positive nga PUI, dili na siya PUI actually, COVID-19 positive na siya, isa pa man, so wala pa man gyud tayo strictly speaking, di pa man tayo maka-label sa atong dakbayan nga natay community spread, na pa man tayo isa lang pa ka PUI, nga tuwa na po sa Cagayan de Oro, gi-admit na, so I think sa pagkakaroon, we will not recommend it yet. But siguro pag-abot sa panahon nga naana sa nga sitwasyon, whatever the indicated and recommended protocol for disinfection and decontamination, ato nang definitely ato nang i-institute din sa dakbayan sa Valencia. So ingana lang ang atong mga pamaagi sa pagkakaroon. Okay, next. Thank you. Sir Rick Viva from the XLC of Missing Bureau. Mayroong hapon na doon naman po nabati do na sumagat ako di balukan kinini ang inkubo na nga sa una. Yes. Inkubi o niya giusap COVID-19 unya ang maong balatian sumagat ako na hibaluan nagikan na dito sa China, particularly dito sa Wuhan, China. Unya, ako ko sa tinuod ng isang istorya, dito tinuod yun na pamatay ka matuura. Nakanak po nung musti ko sa mga Chinese, nagikan dito anang kapit, na nakasakit sila nahimo nga nagdalaan ng sakit na intubi o karoon nahimo ng tubig, tungkol ko na sa kanang gikan sa ila batang gikaon bitaw, muna nakabayro sila. Kaya kasagaran ko no, matutapos sa tinuodo, nga kana kuno pagkaon bitaw sa di gusto pagkaon sa maana nagkaon kuno o kana ilaga o kana mga panigid o sa pardiha kasagaran kuno abot sa tinuod na ako dito restaurant dito nga ang pagkaon kuno nagpaliga ato paniki o bitimba o ilaga ba nga mao na may lungdan nga nakabayro sila kung pag-alis Pilipinas. Mao ni sabgar na noon, dili ka sa Pilipinas, kundi aktod pa sa naganglain ng mga nasod sa tibok ng kalibutan. Okay, based sa scientific findings, dugay naman yung coronavirus actually. Mabitaw ng dain-lain ng mga genomic ng mga numbering nila because depende sa ilang
biologic naman nga hisgutanan. Sorry to be technical about it. Pero na yung mga coronavirus nga makita sa mananap. Apan based on their monitoring and study sa genome, niining coronavirus nga ni-affect sa ato karon, it is very unlikely nga gikan siya sa animals. Napoy question, is this bioengineered? Di ba nakadungog po ito tag-chismis nga gihimo po ni kayron himong biologic warfare. It is not also the case. Findings na sa WHO. Gani, having that findings, gi-rename nila ni in February 11. Di ba, NCOV, Novel Coronavirus ni, di ba, primero, and then eventually, ato nang gigamit karon corona, virus-19 or COVID-19. This is actually based on the genomic findings of the WHO and their studies sa mga eksperto. That's why they renamed the virus in February 11 as COVID-19. So, whether di ka na sa mananap, whether biologically engineered na siya, it is not a scientific finding sa pagkakaroon. But the fact remains that this is causing a lot of problem for us today. No? So, muna siya ang siguro, Maestro, sulti na ako may tungod sa imong pangutana. Okay, Sir Jay from DXPT, ESFM, Jay Gopit. May nga po, Jay Gopit of Yes, the Best Valencia. Dok, gusto na akong klaro ba? Tinood ba na dili ba mabuhi ang virus sa init ng lugar? Kay, especially dito sa Valencia, init man yung alam naman, halos everyday, grabe ka init ng lugar. So, kung ano po nga makatakot na dok, kung ano makatakot man na dok nga badot pa, dili po ka na makasurvive sa init ng lugar. Okay. Makatakod siya kay pwede man siya mabuhi sa buhi. Meaning, that's why nasa lifespan lang sa surface. After dili na dayon, mamatay na siya. Pero buhi man ka, so mas makakuha siya sa iyang sources of food as a microorganism, diya ranin mo. Pero talking about temperature, there are organisms nga mo survive certain temperature. Mabitaw na ang kanisya, though dili pa final findings, dili pa final, tungod kay wala pa man kaayo cases sa hot or hot countries like Africa, wala pa kaayo sila dito. So, munang unya tingtugnaw pod karon dito sa laing nasod, labi na sa China in December when this was first labeled as an outbreak, and then sa lain po ng mga European countries, muna nga ang ilang gitawag nga ang preferred temperature aning organism is on the more colder climate, no? So nganong makatakod sa tao because daaman mahugman nga diya sa mo survive sa tao. No? Kuan ninyo akong explanation. So that's why dili siya pwedeng magdugay sa lamisa, 8 to, based on the study, 8 to 12 hours lang siya. Kaya man siya source pod sa iyang kaugalingong pagkaon nga ma-survive pod ang organism. Kaya niyo? Yes. Bisan og init, pwede pa siya mo survive. Yes. That's why I said, ongoing pa ang ilang study. They're not concluding it. Di kuan lang nila ba, murag unsa ganiya na kanang theorize. Okay, theory lang nila na more on mga possibilities, mga more siya tungod kay mas daghan ang mga kaso sa mga tugnaw nga lugar, most probably mo prefer siya og cold temperature nga lugar. But it does not mean nga dili siya pwede, manang point ni Councilor Garcia, na dili siya pwede nga makaingon ka nga dili siya pwede sa init nga lugar. That's correct. Okay. Sir Mel Village, follow up then. Okay, Mayor, kanina, ito yung kaning statement na ingon ka na for the work with. Mayor, pwede i-atali mo yung
enlightening with regards to 4D work. Anyway, one proposal to Yes. No, Nani memorandum sa Attorney Ronald ang 4D work. Now, karon tanong na mo, it would be advantage ba? O para sa Yes. Actually, naanagyan memorandum circular sa Civil Service Commission. Ipa-adapt sa LGU kaning upat ka adlaw, but mag-render gyapon sila og 40 hours a week. So butang ta kung 8 oras lang sila kada adlaw, himuon nilang 10 hours a day. Para sa upat ka adlaw, 40 gyapon. Dili bot ipasabot nga upat ka adlaw tag 8 oras. So dili di mo ma-meet ang requirement nga 40 hours per week. So bisag i-reduce na to into 4 days, but kada adlaw mag-render sila og services 10 hours a day. So ma-comply gyapon ang 40 hours a week. What, Mayor? Attorney. Walay adlaw nga walay empleyado, ha? This will be properly distributed in the sense nga tanan adlaw na agyud nay trabahante. It's just that ikaw nga empleyado, you report only 4 days because 10 hours man nato ang imuhang daily nga oras sa pagtrabaho. The idea here is that lesser exposure sa public places, the better for you. Kay 4 days na lang man. I have already made a draft sa executive order and this will be presented to the mayor for her final review and signature. Attorney, can you decide pwede ba 6 to 6 or 7 to 7? Just like maybe iba ng ano may Mayor has actually suggested 7 o'clock up to 5 man to Mayor, no? 7 to 5, 7 to 6. So we are working along those lines. Rest assured nga atong sundon ang civil service nga mga kamanduan. I'm aware nga Maramag has already issued a memorandum order from their mayor on this. So we are studying also sa ilahang pamaagi. Pero na may general guidelines ang civil service, so we'll follow that. Okay, so Sir John. Sukat pagkiniha ang kinihang coronavirus may topic. Apan doon kay ang naghisgutan nga mabantayan po sa local government kining ESF, African Swine Fever. Kaya kung iya po din siya problema ngadto sa atong mga mag-uuma. Ako lang naghihirit kay nakita na ko na niya si Dr. Sam Medidas nagrit o niya doon naman ko yung nagalusot nga katong nasapod dito sa Cagayan de Oro agi o Pinon. Okay. Kaning press con is para sa COVID-19. So walay dili siya pwede na to insert ang katong sa African Swine Fever. Okay, Ma'am Shane. Nandito ako na. Koan Mayor kanang ako sabi na ba sa history sa task force ang kanang mga worst case scenarios ba kay dito sa kuando dito sa Cagayan di ba kay ang cases pamiligan so dili part We would like to correct it outright. Sorry to interrupt, Ching. The case that is identified to be COVID-19 positive in Northern Mindanao is not from Iligan. It is from Marawi City. dito lang ito Karon na to na kay basig mo react ang taga Iligan. Yeah. so kini ang kung pananglitan madugangan pa dito sa Cagayan pananglitan lang niya kay dili magud kay ang butang magdayon quote unquote is Cagayan de Oro, Northern Mindanao. Mura pag i-consider nila na case siya from Northern Mindanao. Worst case scenarios, kaya dito sa Cagayan, mura okay, laban lugar dito, pagkula na sila yung mga pagpangandam. Ang ato din mura nagkagulihan mata sa alcohol, bleach, o ganang uban pa. Mura po kayo na kung hunahanda iba nga, teka lang, pananglitan, mag-lockdown sila dito sa Cagayan de Oro. Kung doon na po yung maabot na rin sa ato pananglitan, yung ingon sa ito mag-lockdown ta, are we ready
sa atong food security na isgut-isgutan para sa task force. Karong mga panahon na dili lang supply lugar kita sa alcohol lugar ta kay kabaw lugar kita nga wala diha. Sa atong pagkaon, Mayor, mga sir, mga ma'am. Actually, kung simba ko gyud nga naanay worst scenario sa kuan, mag-lockdown ang Valencia City. Remember, ang Valencia City is the city of golden harvest. So sa ato pa nay abundant nga harvest sa palay. Harvest naman karon, no? So then ang LGU aside ana nag-prepare pud ta kay giwala naman stop sa namo ang serbisyong tinabangay, but ang bugas amo nang gi-deliver purok by purok. Naatay gipang deliver sa purok by purok na aron gamay ra ang tao. So by purok na namo gani karon karong adlaw na sila sa Barangay San Carlos, gibay purok na nila ang pag-deliver. Wala nay mga laing serbisyo gawa sa bugas nga mahatod kay kung dili na mo mahatod posible madaot siya. So mo na nga ang bugas amo nang gihatod. I think dili kay takulba sa kuan sa pagkaon kung worst scenario gid ang mahitabo nga ma-lockdown ang Valencia City. So I hope dili kay wala pa may nagpositive sa ato. Pero kita kuan gyud ta nga nabitaw ang atong gibuhat sa LGU ato gidaan gi-prevent ba nga as in atat na atat gyud ta kay ngano ingon ko sa ila public safety manggod ang ato ang concern. So ang pagbaso na gyud na permi sa ulahi wala na nag-una. So mo na nga nagsabot mi pag-create na mo sa task force nag-meeting nag-recommend sila na mag-draft mi og executive order mo tong nahitabo nga natay executive order number 17. Additional na Even in Metro Manila right now, no, naman sila sa quarantine, community quarantine. Actually, dili lockdown yung nagamit, no, community quarantine. Movement of goods, padayon man, no, may bawal sa movement sa goods. As far as I know, di ba? So, ang tao lang ang gipugnan. So, in a worst case scenario nga inana na mahitabo, I'm still confident with what's happening in Manila, padayon man siguro ang pagtuyok sa mga pagkaon ug uban pa. Dungag sa gamay, ako man ang worst case scenario ni ang gahuna-huna pirmi sa worst case scenario considering the geographic location of the city nga ni atas tunga sa Bukidnon ug tunga sa Mindanao. Ang atong produkto kung magikan sa mga manufacturing centers like Cagayan de Oro, Davao and ports of Cagayan de Oro and Davao, kita gid ang ulahi. Okay? So ang beauty lang sab kay kung pagkaon, we live in a farming community. Kung baboy, manok, baka, kanding, istoryahan na may ato. Kung bugas o utan naman po'y ato. Ang ato so posible nga may tabo would be kanang canned goods, detergents, muna'y maapektuhan kay wala man tay mga manufacturing areas, fish, nga kung uzani i-restrict ang mga biyahe, no, from the ports. And then siguro kanang asin, kay usa sa problema sa kanang asin is just a very simple thing, pero guay asin ang imong pagkaon way lami. So isa na sa katanaw nato nga scenario ang sufficient supply niini ngadto sa merkado. But then muna giingon nga we're planning for the worst. Look, LPG also kanang gasol, and then diesel, posporo, kini nga mga matang ang atong gatanawon, no, supplies niini. Kay this will directly affect the communities. So among gahuna-huna ching, no, wala na gipasagdan, but then the last time we check dili pa man inana kapiktado, and we're happy nga at least sa Metro Manila movement of goods wala gi-restrict. Okay, and supplies. Medical supplies, isa sa nasa katanawon, ang stockpile sa medical supplies. So I hope DOH and the City Health na sufficient supply niyan eh. Siguro di man sa pasagdan sa national government kay importante man ang medicine in this time of public health emergency.
So, this is, sa sulti pa sa presidente, this is whole of nation. Magtinabangay, dili pwede isolate ang usag-usa. Kinanglan magtinabangay. Na yung mga comment karon sa Facebook, nga, mura man og pabibi, dapat kinahanglan ta magtinabangay. Dili pwede nga iasa nato tanan sa gobyerno kung ano sa atong matabang sa gobyerno, atong tabangan ang atong gobyerno. Usa niya na ang pagsunod. Okay? Kung ikaw PUM, pagpuyo aron dili ta makadugag pa sa problema. Ngano sad nga nagrecommend og community quarantine. Kay aron ma-slow down, matagaan, mabrikan ang pag-transmit aning nga virus. Di naman ni mapugnan, matransmit man gyud ni. Ang ato lang gilikayan nga ma-overwhelm ang atong mga hospital. Kay pila raman ka ICU units ang niya sa Pilipinas, wala gani kabot 400 sa tibok Pilipinas. Now, unsaon man nato ng mga grabe na, no? And the most vulnerable will be senior citizens at itong mga pre-existing conditions. So kini sila, di-an na gid ni sila maglakaw-lakaw kung namoy mga lulu-lula sa balay, di na lang sila maglakaw, diha na lang ato na lang silang tabangan. And then senior citizens which are actually vulnerable, ang male pa yun, no? Mga laki. Ang mga laki mo ay taas ang iyang mortality. So kinahanglan gyud i-prevent nato nga maglakaw-lakaw pa sila, ato silang ipapuyo aron dili sila ma-expose, unnecessarily exposed to the virus. Kini muna nga og dili nato ni seryosohon kay madaras adlaw ni nga init. Okay? Ato lang ning yagaan, kita ra gyud hapon ang mag-suffer at in the end. Mo man ang nahitabo sa Italy. They didn't take it seriously. Look what happened. Okay? Unsa nay og nakakadungog mo sa speech ni Prime Minister sa Singapore last night, I think mo to yung pinakagwapong approach nga gibuhat against COVID-19. So bisan tuod kontrolado nila ang COVID-19 sa Singapore, they expect nga mupik paghihapon kay daghan ang nagpalibot sa ilang nga nagkadaghan ang infections. So wala gyapon sila magpasaya. So kita din bisan tuod og wala patay positive COVID-19 nga biktima, naniguro ang city government na magpreparar para sa worst case scenario. In fact, nanatay giready nga decontamination team, no? Kung naay mga area nga naay contamination o naay positive, natay team nga giready sa CDRRMO nga mo'y mo decontaminate niini, maglimpyo dito, tabangan ang community maglimpyo. So ready na po ang atong mga PPEs, personal protective equipment sa atong mga trabahante, mga volunteers, atong mga responders para ni ana. Unya ang ato lang lagi nga mag-social distancing. Kung pwede next week maundang na ang mga klase. Ang non-essential events ato gyud ipa-cancel aron dili na matagaan paghigayon nga matransmit locally ang atong virus. So cooperation, no? Manawagan kita sa tanan nga kinahanglan nato ang cooperation sa tanang Valencianos. Unya timan-an nato nga ang Valencia is the center of trade. Wala man siguro ang Valenciano nakahurot sa alcohol diri. Murag ang ato bang mga silingan pod nga diri mangumpra, no? Muna ang atong timan-an nga tungod kay kita ang center of trade, daghan ang muso, daghan ang mugawas dinhi. So manghinahangyo sa tas uban LGUs nga ipatuman pud nila ang ilang saktong protocols aron bisan pag musuroy dinhi dili ta madelikado sa inspection. So kung maningkamot ang syudad nga ang atong Valencianos dili pero naay taga mag-anhi dinhi mga taga laing lugar nga mangumpra unya ma-infect kita. So di na pud nato na outside of our control muna ang lihok sa usa ka local government unit moapekto pud na sa lain local government units. So I think on board man tanan ang mga mayores sa probinsya sa Bukidnon, nang hinaot lang ta nga tanan magseryoso sa pagtrabaho batok niya ning COVID-19. Salamat. Maloob lang ko kay related sa giisgutan ni Dr. kanina. I don't know asa sa mga mutubag sa Dr. bayani ano kas Dr. Paul. Related na itong iyang gingon na nakatay PUI na nadala dito sa region. Pwede pa may bawan doon kung sa status aming account, negosyante kami, simple kami na masuma, ang attention to citizen kami, matang kami, tanong mo yun.
Yeah, thank you, Boy. Actually, ang atong PUI apil na sa atong 2033 ka mga gi-monitor nga PUM. So, ni-graduate na siya as PUM, nahimo na siyang PUI or na-upgrade siya to PUI. Supposedly, today, mahuman ang iyang observation period. However, katong March 11, nagsipon siya. So, gidala siya sa NMMC. Gikuhaan siya swab, and she's now confined, 33-year-old female, Filipino, domestic helper kami, arrived in Valencia on February 28 from Malaysia. Okay, so, ang iyang mister, uban sa iya karon, tungod kay na-upgrade siya pagka-PUI, ang iyang mister nahimong PUM. O ang tulon niya kanak sa ilang balay, nga naay 13 years old, initial lang, BGC, CJC, SC, 13, 10, and 3 years old are also now upgraded or being monitored as PUM. Niadtong Wednesday, nakalakaw ning tulo ng mga bata, nakaadtog appliance center. So this is just to prove to you that we are really serious in monitoring, no? Nakaadtog appliance center, nakaadtog simbahan. After ana, confined na sila sa ilang balay. So, bisan wa sila history of travel, PUM siya. Question, kanus ata magsugod sa ilag ihap sa 14 days? Kamay tubag. Katong na PUI siya? Na PUM iyang mama? Ha? Katong na PUI? Pag-abot mismo sa iyang mama. Because that is the exposure niya. So, dili katong na-label siya PUI. Kaya katong nag-label nimo sa PUI, naghinay-hinay pa to og manifest. Sabot pa sabot, infected na gito siyang daan pag-abot. So, ang atong counting would be 28 February. Related sa message ni President kagabi na kung adunay duha ka mga nangagin na positive, Simpakulan, Labunon Pito Kalaw, na naman tayo 23 mag-26 ang PUA. Niya usahan ato ang PUI. Simpakulan ang positive na We will follow the guidelines. kung mas madungaga mato posibility at least duha. Doon na nato yung lain na term na dili tingali mat necessary na lockdown. Community quarantine. Yeah. Unsa ba ang posible handa ba ang Valencia nga mag-control kung unsa ba posibilidad na patay preparasyon na ani nga kung mapositive ka to. Now, nanatay preparation sana. Sama sa gingon ni Councilor Garcia, mandated o gimanduan na ni Mayor Huevas ang tanan nga mga ahensya sa lokal nga pangamahanan sa pagpangandam. Gani man ang atong personal protective equipment na ana, no? Kapalit na tag mga thermal temperature scanner, nanatay mask, nanatay katong ipakita na tanan ng imong isa ka kahon diyan. So ready na if in case mahimong positive to siya. Kadto tanang mga protective materials, protective equipment na tayo ready nga gamiton. Ikaduha, pagpaila nga andam kita, nagsulti na ko kaganihan nga natay usa ka cellphone nga gi-assign lang para ninin nga mga tawhana nga PUI o PUIs, puhon kung napay madugang nga PUI, o gawas niya na nanatay usa ka sakyanan nga naa sa CDRMO nag-devote lang, nagigahin lamang nga kung simbako dunay PUI pagyod, maura gyud na ang sakyan ni adtong PUI aron dili siya mosakay og public transport moadtong Cagayan. Kana siya usa sa mga importanteng lakang aron di magkuyanap ang problema. So ingana pagpaila, no? So in response na ata, in food security natubag na. So that's why confident kayo si Mayor kaginiya sa iyang opening statement
but the local government unit of Valencia is on top of the situation. Onya kami pod sige pod mig monitor. Now, what na ko ipasabot sa inyo, nga bisan tuod na tayo lista dinhi, dili mo minus katulo ka bisis kami manawag sa regional office sa Resdro. Ang opisina karon sa Regional Epidemiology and Surveillance Disaster Response Unit wala dito sa Carmen. Naa sila karon sa Fairmont Hotel. Aron lang doon pagresponde sa mga dawag o uban pa nga mga aksyonanan mahitungod dinhi nga problema. So, yes. Sa mga kita ni karon ang batong terminal thermal scanner Na temperature kuha pare sa dito sa national ay wala kadtong murag monitor nga pag-abot makit nag-order kita niya na siguro ma-update ang tanan akong ihatag ang panahon kang John Roy Valero nga atong head sa Disaster Risk Reduction Management Office. Thank you, sir. Actually, no, katong inyong gusto nga thermal imaging, natay mo abot ato mga next week. So, kato siya, ibutang na to siya, it's either sa market or sa terminal. So, ma-view dito o unsa ang temperature o init ba kaistanan ng tao. So, natay mo na to. Pero as to thermometer, atoan na siyang ubay-ubay na to ang gikuhaan na. Onya, mao na itong gibutang muna sa quick response kit na to. Kung kasong natay respondihan nga nag-manifest na ginkuhaan niya kinahanglan na i-dala sa ospital niya, kinahanglan assistant sulod sa sakyanan, kana mo ito kumpleto nga PPE. Napa ko ipasaka karon about sa disinfection team, napay mga knapsack sprayer, rain shoe cover, chemical suit. So we are one step ahead of the situation. So ready ang Valencia. Kini atong terminal asal kita nga gikan diri sa Lanao, gikan sa Davao. Na ba ni kini ingani nga mga himan na patay kuha na kay Sir Jan nga mga tao dito mag-monitor sa terminal. Aron mahibaw-an nato nga masik nga mo tragbay sila diri kay maniudto kay naay mga driver maniudto apil ang pasahero. So unsa ka ready puta ni pag-monitor? Kaya aron magamit na ito ang atong market ini. Yes, actually sir, no. Isa kinasa sa atong buhaton pag-abot gyud sa ato ang infrared thermometer. Mao ra maguna isa na to nga pinaka-importante nga gamit. Pero sa pagkakaroon, wala pa maabot atong order pero naay maabot na to next week. Pag next week pag maabot ato ang mga gun, there are more or less 100 personnel ready to go mag-monitor bisag asa dali. Even market or terminal naa na may strategy and contingency to monitor bahin sa ato ang temperature. So another set para ni siya sa disinfection team, naganay rain shoe cover, ang knapsack sprayer na. So naa na siya. Ala ipakita na lang sa lahat. So pag-abot lang sa itong thermometer sir, ato ang ito siyang i-implementar. Karon City Hall lang sa ta and then to the surveillance team nga to ang i-ready. Sige na sila monitor karon. Yes, ulong karon lo pero naikabot ato kay ang gi-order gid sa city is 40. Kanang 40 ubay-ubay na siya. Hopefully makaabot siya next week para nga kumpleto na atong monitoring. Okay. Sir Dong and Ma'am Chi. Okay, katapusan. I-address na ko kini. Sir Jun, unsa nga solar operated ato scanner or battery or chargeable? Battery operated. Battery operated. So kinahanglan gyud mabantayan kay basig mo palya power. Naputay dagan na siya basa. Okay. So kung handa ang CDRR mo unsa ka ato nga hospital Dok Agbayani, naa tay mga isolation room sa atong mga hospital diri kay ikaso ba plan B na to kay wa man tama dahon mo anhigin ang atong coronavirus pero at least na. Thank you. Kay gihangyo ko ni doktora nga ako na motubag sa next phase sa problema anticipation no. Sa pagkaron sa surveillance monitoring grabe kayo ilang trabaho niya na apoy
kuha nila. So, preparedness for the hospital. Ang directive sa Department of Health, ang mga hospital nga naay kategoring gitawag level 2 ug level 3 mao ay gitahasan mo admit sa mga kaso nga naay problema sa coronavirus. So, pangutana, pila ka buok level 2 or level 3 dinhi sa Dakbayan sa Valencia? Sa 8 ka hospital dinhi, 3 lang ang level 2. Mao ni kining mga tertiary hospital sa kategory kaniadto. So, to mention, Polymedic General Hospital, Lavinia General Hospital, and Adventist Medical Center or Sanitarium Hospital. So, apan ang protocol karon is this. Pag makit-an nga naay simptomas o mahimong PUI, ipahibaw sila didto, ilang tan-awon dinhi, or dadon nato didto. Apan karon, base sa among paghinabi sa COVID-19 coordinator sa region, giamanduan na po nila ang mga provincial health system sa tibok region kay puno-puno na ang NMMC. Mao na nga kaganihang udto sa among pagpahinabi, tuwa sila sa Amay Pakpak General Hospital sa Marawi, kay lagi tungod kay gikan didto ang pasyente nga nagpositive, dakong tsansa nga maggumikan po didto ang mga pasyenteng umaabot pa. So ilan ang gi-prepare. Dinhi sa ato sa probinsya sa Bukidnon, sa among pagpahinabi, si Dr. Sulpicio Ligaspi ang gimanduan ni Governor Subiri sa mga pagpahimong pagpangandam o base na pod sa mga mando nga gikan kang gobernador nga gipatanaog ngadto sa provincial health officer nato kang Dr. Rick Reyes. Siya nagitaho sa akoa nga ang tubok second floor ambot asa nga wing di lang ko kabalo nga dunay 18 ka mga kwarto diha sa Bukidnon Provincial Hospital and Medical Center mo'y atong confinement and isolation area para sa mga mo positive or mo PUI nga gikan sa probinsya sa Bukidnon. Then after that, naanay admission protocol ingon man dito sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag. So we are also in close contact with this government hospital system. Sa laing bahin, samtang nanandam ang atong mga kawani sa DOH pinagi sa pod sa provincial government, nangimo po tag linkages sa atong mga private hospital, no? So ingon ana ang atong mga gipangpangandam karon. Dunay upat pa ventilator o respirator in kasog severe case gyud ang Malaybalay Provincial Hospital sa Maramag. Dunay tulupod diha sa atong Malaybalay Provincial Hospital and Medical Center. So ingana ang mga pagpangandam usab ang gihimo sa probinsya sa Bukidnon if in case doon na kitay PUI or mo turn out to be positive nga PUI. So, napunta atong nasabtan. So, kung ninyo makita sa kinadibukan, ang gobyerno, ang pangagamhanan, probinsyal o lokal, naghimo mga lakang sa monitoring and surveillance of cases, gipaligon ang referral system, o gingon man ang diagnosing, o gingon man ang treatment aspect pohon in a worst case scenario. So, ingana ang atong paghulagway sa mga pagpangandam sa atong gobyerno. Okay, so apa ang chain nga kasulan? Last time yun, kanang, we are told nga mag-contact proper hand washing. Kumusta na itong coordination sa City, Valencia Water District kay mayon ta kung sige tag panghugas kung gamot niya wala na tubig. Wala may problema sa Valencia. I cannot speak with base lang sa informasyon kato ramang atong problema sa Lumbo, no? But that was already started to be I mean ongoing ang pag-fix niya to. Pwede naman to mapaagas ang ato naman lang adto ang final laboratory result muna nga ang gipaagas manggaling pero ang directive ni Mayor dili pwede direct na iinom o gamiton sa mga preparasyon sa pagkaon, no? Pero pwede pang laba, panghugas, kamot or whatever. So sa
task force masinaydugang mahatag nga mga informasyon apan bahin ka namo wala man tay problema sa supply sa tubig sa pagkakaroon. Last week, intermittent ang supply sa tubig. Kung 4 uban ng mga areas, doon naging panahon nga, dyan mo agas. Hindi ko ba, basta wala na ma-inform siguro ang task force regarding ani, pero last week, dito sa mga areas sa 4-4, may yun ang kadok na hapon mo na diya, pero Ano sa? paano po dok na nang siya tawag ani? To karon medyo nabalik-balik na, pero kabalakan lagi mo siya itong doon naman tayo communication sa Operation Water District, may cover lang, para ma-continue sa kinta ang water supply. Si Attorney Garcia siguro anatsing ang atong tagaan sa panahon. Thank you. Ang akong na sagap nga impormasyon ang malay-balay may way tubig dinhi sa tua kanang imong gi-report basig nalan to'y problema but siguro isolated case ng walay tubig sa Purok 4. We will also make sure sakto imong premise nga unsaon paghanwash kung way tubig. So we will inform Water District nga they must stabilize if ever the water in the city. Ang kasalumbo nga issue, gihulat lang man nato, gipagas naman actually nila, ipahugas lang sa kamot o panglaba, but then once moabot tong laboratory result, pwede na siya imnon kung cleared man o galing. Now, kanang sa Purok 4, siguro confined man na in an area, we will inquire sa manager kung asa ni og nabagi schedule nga dili ma-serve ang Purok 4 aron pagitaan natong pagi kay aron ang hygiene sa mga tao sa Purok 4 ma-address. Kay so far kana raman gyud ang problema tungod sa elevation. So sige lang, thank you for bringing up that one, Ching, no. Gusto lang nako idugang katong test kit. Kung naminaw mo sa UP Presscon, by today, tomorrow or today, sugdan na nila pag-distribute ang mga 500 test kit nga i-sample field testing sa Davao, Metro Manila, Cebu, and Northern Luzon. Ang gipangayo nila 2 weeks aron ma-complete and then they will start mass producing the test kits. Kanang incubation period, gihulat lang nato na kawa man ko test kit. Pero kung natay test kit, pwede man diretso ang suspected nga i-test. 2 hours, magawas na rin ang result. And then, gilocalize po nila ilang ginaandam ang mga hospitals nga gi-accredit nila to test, to verify. Dili tanan dalhon sa Manila. So, nana sila yung mga level 2 hospitals nga gi-identify nga pwede dito isubmit ang mga samples for verification kung COVID positive or dili. So, kining tanan nga itong gihimo, ang wide testing manggod munang makaprevent yun, no? Ang wide testing kay katong positive na wala pa yung symptoms, pwede naman to siya i-treat o unsaon na sila na i-protocol siguro yung ana. And then ma-minimize nato, ma-identify na din nato diretso kinsa tong yang na-contact. So we hope nga kining atong gabuhaton karon, in fact 1 month na gipangayo ni President, pag human sa 1 month ready na punta sa atong mga test kits. Kay reagents naman sa ito ilang ipaabot from abroad, no? So, once maabot itong mga reagents, makamanufacture naman din sila sa mga test kits at a lower price. So, bahala pag mo-procure ang city, kung ibaligya man, mupalit siguro ta to do the testing here, no? Kung available na siya for sale to local government units, we can do that. Now, in the meantime, magulat lang yun ta, kay dito naman sa Northern Mindanao ang nakakaroon, so dito yun natin ipadala for testing and then ipadala pag sa Manila. So we just tinabangay lang ta, no, the social distancing na gid sa ato mahimo for now until ma-ready ning atong mga test kits. Ang explanation nganong karon ra ni, no, gimanduan man sa World Health Organization ang tanan local ang mga countries to produce their own test kits. And dili man lagi dali, accordingly nahuman na gitagaan sa exemption sa FDA. Pero naghapoy protocol nga gabuhaton sa mga epidemiologist para masakto ang pagkuha sa datos. So kana atong iyampo nga mapadali kay barato man
ang ilang costing adto og made available o locally made unya 2 hours lang compared sa mabawa na dayon kung positive ka o dili. And then we have the technology to detect. So muna nga tabangan nato ni karon na maabot na sa ng mga test kits, then we will be able to address ang ganing nga problema much better than waiting for 14 days incubation ana. So at least faster ang atong response time. So kana lang for now, no? Daghang salamat. Okay, so nang tapos nga to ang press briefing with the task force against COVID-19. So for the final statement atong ihatag sa ato ang City Mayor Mr. Panis Warbas regarding sa ato nga panilusa and for awareness of the community on city violence. Okay, daghang salamat Sam. Thank you sa inyong presensya karong hapon, no? Sa atong daghan kayo na hisgutan. Then amo lang pughangyo sa media tinabangay ta nga mapaabot gyud ang information sa mga tao aron walay misleading bitaw sa kuan sa unsa ni mga info kay na kagahapon giyaw-yawan ang atong mga miyembro sa task force, so ato silang hanyoon nga mag-cooperate anyway para man sa tanan, dili man lang kay ang gihimo nato ang mo benefit ana pipila lang, but ang atong gihimo nga murag tinabangay sa tanan nga Valencianos, no, aron malikayan nato ang paglaganap sa COVID-19. Ang ako sa media kay dako gyud mo ikatabang sa ato sa LGU nga mag-disseminate sa mga information kay papil dito sa pinakatuktok sa kabukiran nga nag-open sa ilang mga radio sa tawag ana transistor radio, makaabot ang mga info sa ila. So mo na nga karon nga hapon gipahigayon nato ang press con, no, about aning COVID-19. So again, daghang salamat sa inyong presensya, and I hope nga kamo ang among partners sa LGU sa paghatod sa substantial report sa atong mga katawhan, no. Daghang salamat og maayong hapon. Okay, so thank you very much sa ato ang press briefing. Will be one for the protection and precautionary measures regarding sa COVID-19. So for the information of everybody, so in case na natay mga kapatitan, and we want for the support of our city government through our city disaster